Ang abandonadong beach resort. Bago po tayong magsimula sa kwento, nais ko lang po magpasalamat sa mga bago naming tagapakinig. Sana tangkilikin nyo pa ang YouTube channel na ito. At kung nagustuhan nyo ang kwento dito sa pagkagat ng dilim story ay huwag nyong kalimutan mag-likes, subscribe at pakisundot na rin sa notification bell, para kayo ang una na ma-notified sa mga bago kong post na kwentong nakakatakot. At muli maraming salamat po at magandang gabi. Hi Mr. Joe. Ito nga pala si Harold, isang half Pinoy at half American. Gusto ko lang po sana i-share sa inyo ang nakakatakot naming karanasan ng kapatid ko na si Kitty at ng pinsan ko na isang half American man at half Pinoy, sa isang abandonadong resort nung kami ay bata pa. Magdalawang dekada na po nang nangyari iyon. Pero talagang hindi namin iyon makakalimutan. Nagdesisyon ang papa at mama ko na dito na lang kami sa Maynila manirahan, kaysa pumunta pa sa Texas. Okay naman din yun sa akin noon, dahil di talaga ako sanay sa malamig na klima. Dito kasi ako sa Maynila, pinanganak at nagkaisip. Semestral break noon, o mas kilala bilang sem break, ang isa sa pinakahihintay ko at ng ibang mga estudyante. Ito kasi ang pansamantalang pahinga para sa mga estudyante tulad ko. Alam naman siguro nating lahat na kung sem break, ito ang mga araw na kung saan sinusulit natin ang mag-relax. Nakagawian na rin nating na kung sem break ay namamasyal tayo. May mga nangingibang bansa pa para lang makarelax ng todo-todo, pero para sa mga ordinaryong estudyante lang na tulad ko, makapasyal lang o kaya makalaro sa labas ng bahay na kasama ang mga kaibigan ko ay masaya na ako doon. Kung sa mga pamilya naman, kadalasan ay swimming pool or beach resort ang pinupuntahan para mag-relax. Dito po magsisimula ang aking kwento. Dahil nga sem break ay nagplano ang mama at ng iba kong mga tita na mag-out of town daw ang buong pamilya. Dahil wala namang pasok, tamang-tama lang din at umuwi ang isa kong tita na may asawang black foreigner, kasama nito ang nag-iisa nilang anak si Alex. Kaya masaya silang nag-usap-usap sa may sala, habang ako, si Alex at si Kitty, ang kapatid kong makulit noon ay nasa garden at naglalaro. May kaya po kami sa buhay, isang guro sa public school si mama at isang doktor naman si papa. I think our family want to go for outing this week, sabi ko pa kay Alex. Really? Will I love to go in beach and I really love to make sand castle and also swimming in the sea, natutuwang sagot pa ni Alex sakin. Me too, sang-ayon pa ni Kitty. Kapag talaga beach ang pag-uusapan di talaga magpapahuli ang kapatid ko. Kinabukasan, napansin ko na abala na sila sa pag-eempaki. Habang nasa sala kami noon at nanonood ng TV ay pansin ko paron at parito si mama, kaya napapatingin ako sa kanya. Harold, mag-prepare ka na ng mga gamit mo na gusto mong dalhin, dahil mag-out of town tayo for 1 week, sabi pa ni mama habang isa-isang nilalagay ang iba pa niyang mga gamit na dadalhin. At saan naman po tayo pupunta ma? Tanong ko pa sa kanya. Sa Palawan, hindi ba maganda doon puntahan para sa bakasyon? Nakangiti pang sagot ni mama sakin. Di na ako umimik pa, at pinagpatuloy ang panunood ng TV. Ang totoo nga nun, mas gusto ko pa ang nasa bahay at makipaglaro sa mga kalaro ko sa labas ng bahay buong araw. Dumating po ang ikalawang araw ay ang alis namin, kasama ang mga pinsan ko, mga tita at ang kanilang mga asawa. Ilang oras lang naman ang naging biyahe namin sa eroplano, tapos pagkarating namin sa airport ng Palawan ay may nag-pick up sa amin na isang puting van. Buti na lang din at nakaasya kami sa malaking van na iyon, kahit dikit-dikit na ang pagkaupo namin. Naging mahaba-haba din ang naging biyahe namin papunta sa lugar na sinasabing resort ng isa kong tita. Pagkalipas ng halos kalahating oras ay narating na namin ang lugar. Napahanga po talaga kami sa ganda ng lugar. Pati ang view ng karagatan, mula sa malayo ay tanaw mo ang mga maliliit na isla. At ang white sands na sobrang linis kung titignan. Perfect. Sabi pa ng black foreigner na asawa ng isa kong tita. Napalingon ako sa kanya habang nakatanaw din ito sa malawak na white sands.
Do you like this place, Harold? Tanong pa nito sakin. Dahil nahihiya akong makipag-usap sa kanya ay tumango na lang ako bilang sagot sa kanya. Napalingon naman ako sa bandang kaliwa nang masayang nagtatakbo sa buhanginan sila Alex at Kitty. Nang bigla silang tinawag ng mga tita namin. Kita ko pa ang pagsemangot nila habang bumalik sa cottage. Kaya lihim pa ako na pabungisngis. Dahil padilim na rin kaya napagdesisyonan ko na sumunod na lang din sa kanila papasok sa lobby ng hotel. Hindi masyadong dinarayo ang lugar na napuntahan namin noon at hindi din sikat kaya walang masyadong mga tao ang naruroon. Kinabukasan ay ang unang araw namin sa beach resort. Nagdesisyon akong maligo sa dagat kaya nagtungo ako doon kahit wala akong kasama. Ang saya-saya magtampisaw sa dagat kapag umaga. Kahit malamig ang klima, pero kapag nababad ka na sa tubig dagat ay di mo ramdam ang lamig. Ilang minuto akong nagbabad sa tubig nang napansin ko sila Kitty na may ginagawa sa dalampasigan. Kaya natigilan ako sa paglalangoy at umahan sa dagat at naglakad patungo sa kanila. Lihim pa akong napahanga sa ginawang Sands Castle ni Alex. Wow, amazing! Sabi ko pa sabay upo sa harapan nito. Hey, do you like my Sands Castle? I made this and I want to put some decorations like Kitty, masaya pa nitong tanong sakin. Yes, that's why I also want to make my own sandcastle. Huge than yours and Kitty, sabi ko pa at nagsimula ng kumuha ng mga buhangin mula sa buhanginan. Natigilan pa ako nang napansin ko na nakatitig si Kitty sa ibang lugar kaya napatingin din ako sa direksyon kung saan siya nakatingin. Kitty, ano ang tinitignan mo dyan? Tanong ko pa sa kanya. Kuya, may dalawang bata o, sabi pa niya sabay turo sa may bakod na may alambre. Saan? Kanina pa kaya ako nakatingin sa tinitignan mo, pero wala akong nakikita na mga bata, nagtatakang sabi ko pa sa kanya. Mayroon nga, may dalawang bata doon, muli pa niyang turo. Ay nako ang dami mong napapansin, bumalik na nga lang tayo doon sa cottage dahil nagugutom na kasi ako, sabi ko na lang at nagpatiuna na sa paglalakad. Napalingon pa ako sa kanila na nagsisimula na rin sa paglalakad pasunod sakin. Masaya ang buong araw namin habang sabay-sabay kaming lahat na kumakain ng tanghalian. Hanggang sa nagyaya na mag-inuman daw sila papa. At sila mama naman ay masaya din habang nag-iinuman kasama ang mga tita ko. Napalingon ako kina Alex at Kitty, magkasundo talaga sila sa lahat ng bagay. Sa bagay dahil magkaedad lang sila. Samantala ito ako at nakaramdam ng pagkabagot. Kaya naisipan kong maglakad-lakad muna sa dalampasigan. Malayo-layo na ng kunti ang nalakad ko. Nang may napansin ako na may nakaharang na katamtamang laki ng isang bakod at alambre sa buhanginan. Siguro hanggang dito lang ang pagmamay-ari ng resort na pinagstayhan namin, sabi ko pa sabay silap. May natano kasi ako na parang isang malaking bahay o baka hotel din yun katulad ng pinag-check-inan namin. Pagkatapos kong maglakad-lakad sa dalampasigan ay nakaramdam na ako ng pagod kaya maaga akong nagdesisyon na umakyat sa room namin ni Alex para manood na lang ng TV. Naabutan ko naman sila Kitty at Alex nanonood ng TV habang kumakain ng mga chips. Kaya napaupo na rin ako sa kanilang tabi para makinood na rin, hanggang sa inabot na ako ng antok. Kinabukasan ay nagising na lang ako na wala na sila Alex at Kitty sa kwarto. Halos magtanghali na rin kasi ako nagising. Napaliyad pa ako habang nagpalinga-linga sa paligid. Kaya nagdesisyon na akong magtungo sa banyo para maligo bago bumaba sa lobby. Nang natapos na akong maligo ay nagmamadali na akong magbihis ng damit para bumaba na sa lobby, dahil nakaramdam na ako ng gutom. Pagkarating ko sa lobby ay napakatahimik ng buong paligid, kaya nilapitan ko ang isang babae na nagwawalis sa bakuran ng hotel. Ate, nakikita niyo po ba ang mga kasama ko? Magalang ko pang tanong sa kanya. Ay oo, ang iba ay nagtungo sa palengke, para mamili ng mga souvenirs at ng iba na dadalhin niyo sa pag-uwi ninyo sa Maynila, at ang iba niyo namang mga kasama ay nag-iikot lamang. Tika, ikaw ba si Harold? Balik nitong tanong sakin. Opo, ako nga po, sagot ko pa sa kanya habang nagtataka. Ay nagugutom ka ba?
Dahil ipagluluto kita, pinagbilin ka kasi sakin ng mama mo bago sila nagtungo sa palengke, sabi pa nito sakin. Pwede po ba? Nagugutom na po kasi ako sabi ko pa, kasi naman talagang nakaramdam na ako ng gutom. Ngumiti lamang ang babae sakin. Ganun ba, sige sumunod ka sakin iho. Tsaka nagpatiuna na ito sa paglalakad patungo sa lobby. Kaya sumunod na lang din ako sa kanya papasok sa lobby. Nang natapos na ako sa pagkain ng tanghalian ay napagpasyahan kung muling bumalik sa room namin nila Alex para magbabad sa TV. Ba't kaya naisipan nilang iwan ako dito? Bulong ko pa sa aking sarili. Pauapan na nang sabay silang bumalik sa hotel, habang ako ay abala pa rin sa panunood ng TV, nang bigla akong nilapitan ni Alex. Harold, let's go outside. Let's play. Yaya pa niya sakin. Sorry Alex, but I really enjoyed watching movie now, sagot ko pa sa kanya habang nakatitig sa pinapanood kong movie. Wala na nga nagawa pa si Alex at umalis na ito sa gilid ko. Napalingon pa ako sa may pinto nang narinig ko ang pagsarado nito. Pagkalipas ng ilang oras ay pumasok si Mama. Harold, nakita mo ba sila Alex at Kitty? Tanong pa ni Mama sakin. Kaya mabilis akong napalingon sa kanya. Galing po dito kanina si Alex ma at niyaya niya akong maglaro sa labas. Pero tumanggi ako dahil mas gusto kong manood ng TV, sagot ko pa kay Mama. Wala kasi sa lobby ang dalawa at hindi din namin makita kahit saan sa paligid ng hotel na ito, nag-alalang wika pa ni Mama. Baka po nandyan lang po sila at naglalaro, sabi ko na lang at umaasa na sana nga ay nasa paligid lang sila at naglalaro kasama si Kitty. Ilang oras na kami nag-iikot kasama ang ilang staff ng hotel, pero di pa rin namin sila nakita. Actually plano na naming humingi ng tulong sa barangay kapag umabot na ng 2 oras, pahapon pa naman na at ilang oras na lang at paggabi na. Baka mapano yun sila. Harold, pwede bang bumaba ka, para tumulong sa paghahanap sa kanila, pakiusap pa ni Mama sakin. Opo ma, tutulong po ako, sabi ko pasabay patay sa TV at sumunod na kay Mama para hanapin sila Kitty at Alex. Wala kaming ginawa kundi ang magsisigaw para tawagin ang pangalan nila. Pero wala pa ring sumasagot mula sa kanilang dalawa. Kasalanan ko puta. Dapat sana pumayag na lang ako na makipaglaro sa kanila at dapat sana sinamahan ko sila. Di na sana mangyari to, wika ko pa habang nakaramdam ng pagkakonsensya sa sarili. Son, this is not your fault, okay? Don't worry, we can find them, sabi pa ni Papa sakin. Pilit ng ngiti lamang ang sinagot ko kay Papa. Muli kaming naghiwalay para seryosohin na ang paghahanap kina Alex at Kitty dahil padilim na. Muli akong napadpad sa nakaharang na bakod at alambre, imposible naman kung mapadpad sila Kitty at Alex dito, sabi ko pa. Akmang lalakad na sana ako pabalik sa cottage nang may narinig akong isang sigaw ng isang bata, at doon iyon sa kabilang resort. Kahit nagdadalawang isip ako na tumawid sa nakaharang na bakod at alambre ay tinuloy ko pa rin ang pag-akyat. Baka kasi sila Alex at Kitty na iyon at doon sila naglalaro. Talagang matatamaan silang dalawa sakin kapag makikita ko sila, nang gigihil ko pang sabi. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kabilang resort, dahil madamo at natatakot ako na baka may ahas. Hanggang sa nakarating na ako sa sementadong daanan. Ano ba ta? Isang abandonadong resort? Nagtatakang tanong ko pa sa aking sarili. Nakita ko sa malapitan ng isang malaking hotel na halos inaakyatan na nga ng mga damong ligaw. Sa may bandang kanan ko naman ay ang isang katamtamang laki ng swimming pool na nilulumot na at may mga halamang ligaw na rin ang nandon, pero may tubig pa rin ito na halos lampas ulo ko na siguro. Nakaramdam ako ng takot nang napansin ko na ako lang pala ang mag-isa sa abandonadong resort. Paano pa naman, napakatahimik ng lugar, dagdagan pa ang iba't ibang klaseng kaluskus ang maririnig sa ibang paligid. Tapos sabayan pa na parang may umiiyak mula sa loob ng hotel na halos sira-sira na ang instruktor nito. Kaya nagmamadali akong naglakad pabalik sa dinadaanan ko nang bigla akong natigilan nang may narinig akong isang batang babae na tumitili. At mula iyon sa gilid ng swimming pool. Kaya kahit natatakot ako ay lakas loob akong nagtungo sa gilid ng swimming pool para malaman kung sino ang tumitili.
Naalala ko kasi si Kitty noon, kapag natatakot ito sa pinanood nitong palabas ay halos magtitili na ito sa takot. Natigilan ako nang nakita ko sila Alex at Kitty na magkayakap, habang si Kitty ay walang tigil sa pagtitili. Kitty, Alex, sigaw ko pa sa kanila. Kaya mabilis silang napalingon sakin. Tarantang napatakbo silang dalawa papalapit sakin na siyang pinagtatakhan ko. Bakit anong nangyayari sa inyo? Nagtatakang tanong ko pa sa kanila. Kuya umalis na tayo dito. Nanginginig na sabi ni Kitty. Bakit nga? Anong mayroon dito at bakit kayo nakarating dito? Alam nyo bang pinaghahanap na kayo nila papa at mama, sabi ko pa sa kanila. Pakiramdam ko ay hindi sila nakikinig sa sinasabi ko, dahil nakatingin lamang sila sa ibang direksyon at nagpalinga-linga sa buong paligid, mahigpit naman sila nakakapit sa magkabilang braso ko. Harold, let's go, sabi pa ni Alex sabay hila sakin. Napakamot pa ako ng ulo dahil sa kanilang ginawa. Nang may napansin akong isang anino mula sa di kalayuan samin. Tika bakit may anino pero wala namang tao, wika ko pa. Tayo na kasi kuya, sabi pa ni Kitty. Akmang tatalikod na kami nang bigla na lang may sumisigaw ng tulong sa may swimming pool. Kaya dahan-dahan kaming napalingon doon. Biglang nanglaki ang aking mga mata dahil sa nakikita. Ang kaninang nilulumot na at tinutubuan na ng mga halamang ligaw na swimming pool ay ngayon malinis na tignan. Kita ko pa ang pagsisigaw ng saklolo ng isang batang babae sa swimming pool. Di ko alam ang gagawin, kung sasaklolohan ko ba o guni-guni ko lang ang nakikita. Kuya wag mo sila pansinin mapapahamak ka lang, wika pa ni Kitty. Napapikit pa ako dahil sa boses ng bata, pakiramdam ko ay umieko iyon sa pandinig ko ang kanyang pagsumamo na tulungan siya. Hanggang sa may bumulong na mismo sa tainga ko. Tulungan mo kami, napa-atras ako dahil sa takot. Kita ko pa na pati sila Kitty ay napa-atras din. Dun ko napagtanto na ang bata kanina na nasa swimming pool ay nakalutang na sa tubig na patihaya, habang papalapit naman ito sa amin na pakiwari ko may humihila sa kanya, kahit ang totoo wala naman talagang humihila sa kanya. Nagsitaasan ang buo kong balahibo dahil sa aking nasaksihan. Dahan-dahan naman kaming napa-atras, nang nakita namin na unti-unti na itong umaahon sa tubig. Kita ko ang kabuoan ng katawan ng batang babae, halos kulay violet na ang balat nito at namamaga na ang magkabilang pisngi, sabayan pa ang mga ugat nito na kulay itim na at halos maglabasan na sa balat nito. Dahil siguro sa pagkalunod nito nung ito ay nabubuhay pa. Tak-tak buo, sigaw ko pa sa kanila sabay hila. Nawala na ako sa tamang pag-iisip kung saan na nga ang tamang daan. Basta ang alam ko lang gusto ko nang makaalis kami sa abandonadong resort. Mabilis kaming nagtago sa isang banyo. Halos nagsiksika na kami dahil sa maliit lang naman ang espasyo ng banyo na pinasukan namin. Kuya ano na ang gagawin natin ngayon? Umiiyak na tanong pa ni Kitty sakin. I wanna go home. This is your fault Kitty. You bring me here. Umiiyak pang wika ni Alex. Ano ba? Huwag kayo maingay baka may multo din dito, bulong ko pa sa kanila. Pansin ko na madilim na ang buong paligid. Kaya napagtanto ko na gabi na. Kaya mas lalo pa kaming kinakabahan. Muli kong naalala ang dinaanan ko kanina. Pero natatakot naman akong dumaan sa swimming pool dahil nandun ang batang multo. Natigilan pa ako sa pag-iisip nang may narinig kami sa kabilang banyo. May umiiyak doon na isang babae. Napatikip pa kami sa magkabilang tainga dahil sa pag-iyak nito, dahil ang boses nito habang umiiyak ay parang nagmula sa pinakailalim ng lupa. Ayaw ko na dito kuya, umalis na tayo dito, pabulong pa na wika ni Kitty habang umiiyak. Kita ko din na umiiyak si Alex, pero wala namang boses ang lumalabas dala sa matinding takot. Hanggang sa natigil na rin ang pag-iyak ng babaeng multo mula sa kabilang banyo. May naisip ako, babalik tayo doon sa swimming pool, sabi ko pa habang nanginginig dala sa matinding takot. Pero nadismaya ako dahil mabilis na tumanggi ang dalawa sa desisyon ko. Bakit, doon kasi ako dumaan kanina at malapit lang sa kabilang resort, sabi ko pa. I don't wanna back there.
I really scared, tutol pa ni Alex. Pero doon lang ang nakikita kong pinakamalapit na daan, para makaalis na tayo dito, we need to leave now. Maybe we can see more ghosts from here. If we stay here longer. Sabi ko pa sa kanya. Pero kuya, nakakatakot talaga ang hitsura nung batang multo na yun, wika din ni Kitty. Basta ano man ang mangyayari, wag kayong bumitaw sa pagkahawak nyo sakin. Kung makabitaw man kayo, wag kayo maghiwa-hiwalay, naintindihan nyo ba ako, Alex? Kitty, tanong ko pa sa kanila, kahit paano ay naintindihan naman ako ni Alex dahil nakakaintindi ito ng Tagalog pero nahihirapan naman itong magsalita. Kita ko pang napilitan silang tumango kahit baka sa kanilang mukha ang matinding takot. Dahan-dahan na akong tumayo, dahan-dahan pa akong napasilip sa buong paligid sa labas ng banyo ng aming tinatagwan. Nang napansin ko na tahimik na ang buong paligid ay mabilis ko na silang tinawag para lumabas. Mabilis silang napalapit sakin at nagtago sa likuran ko habang hawak-hawak nito ang laylayan kong damit. Habang dahan-dahan kaming naglakad patungo sa swimming pool at palakas naman ng palakas ang kabugsaking dibdib. Pakiramdam ko tuloy mauubusan ako ng hininga dahil sa sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib. Nang nasa tapat na kami ng swimming pool ay napalingon sa amin ang batang multo. Nakatayo lamang ito at nakatingin sa amin. Parang awa muna, wag mo kami saktan. Gusto na naming umalis dito. Sabi ko pa habang nakapikit ang aking mga mata at halata sa boses ko ang panginginig. Napadilat pa ako ng dalawa kong mga mata nang may narinig akong malakas na tumatawa na isang nilalang mula sa aming likuran. Kaya napalingon pa kami, mas lalo kaming natakot nang may isang nilalang ang nasa taas ng puno, napakalaki nito at kulay itim. Kaya muling nagsisigaw si Kitty dahil sa takot nang makita ang malaking nilalang na bumaba na mula sa puno. Mula sa malayo ay ang pagsulpot ng mga maliliit na ilaw ng mga flashlight, sabayan pa sa ilaw ng mga sulo. Kaya mabilis ko silang tinapik at tinuro ang ilaw ng mga flashlight at sulo. Doon tayo tumakbo. Sigaw ko pa sa kanila, nauna nang tumakbo si Alex habang nagtatawag ng tulong. Help! Please help us! Sigaw pa niya. Ang dating maliliit na liwanag ng flashlight at liwanag mula sa sulo ay palaki na ng palaki sa paningin ko. Kaya alam kong malapit na sila mula sa kinalalagyan namin. Kaya hinila ko na si Kitty para salubungin ang mga tao na may dalang flashlight at sulo. Tulong! Sigaw ko din nang nakalapit na kami sa kanila, dun ko nakilala ang mga may-ari ng mga flashlight at sulo, walang iba kundi ang mga tito at tita pala namin kasama ang ibang staff ng hotel na pinagstayhan namin at ang ibang kalalakihan na hindi ko nakilala. Nakita ko pang napayakap ng mahigpit si Kitty sa papa namin habang humagulhol ito ng iyak. Napalingon din si papa sakin at itinaas ang kanang kamay niya. Kaya katulad ni Kitty ay napahagulhol din ako ng iyak, kasabay ang mahigpit na yakap kay papa. Don't worry my son, we're here now, you're safe now. Okay, wika pa ni papa sakin sabay tapik saking likuran. Tayo na po, ayaw na po namin dito, marami pong multo dito, sabi pa ni Kitty habang humihikbi pa. Nang nakita nilang ligtas naman kami at walang pinsalang natamo, kaya nagdesisyon na kaming bumalik sa kabilang resort. Doon ay isa-isa naming ikinuwento sa kanila ang buong pangyayari, at kung paano kami nagkita-kita sa abandonadong resort na iyon. Ayon pala sa manager ng resort ng pinag-check-in namin ay matagal nang naabandonado ang kabilang resort dahil sa may-ari nitong walang ginagawa kundi ang magsugal. Minana lang daw kasi iyon ng may-ari kaya wala itong pakialam kung ano man ang kahinatnan ng resort. Wala daw talaga itong hilig sa pagnenegosyo. Hanggang sa nagkaroon ng isang malaking aksidente sa kabilang resort. Nalunod sa swimming pool ang dalawang magkapatid na bata dahil kulang ang beach resort ng lifeguard at kung may lifeguard man ay isa na itong matanda. Pero walang ginawa ang may-ari ng resort bagkus ay sinisi pa nito ang mga magulang kung bakit naging pabaya ang mga ito sa kanilang mga anak. Nakaligtas sa kaso ang may-ari ng resort. At napawalang bisa ang kaso. Pagkalipas ng isang buwan ay nasundan naman ito sa isang estudyante na nagpakamatay dahil sa nalaman nitong buntis ito at ayaw naman siya panagutan sa nakabuntis sa kanya. At dahil daw sa depression ng estudyante ay nagbigti ito, sa pagkakataon na iyon ay wala ng mga tao ang gustong magtungo sa resort na iyon dahil sa babae na nagpaparamdam.
Sabayan pa ang pagkalubog ng utang ng may-ari ng resort dahil sa pagsusugal nito. At dahil sa sunod-sunod ng trahedya at kamalasan ang nangyari sa resort na iyon ay hindi na ito muling naibalik ng may-ari sa kadahilanan na baon na rin ito sa utang. Hanggang lumipas ang mga taon ay napapabayaan na lang ang beach resort at tinitirhan na lang ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga tao. Hindi kami halos makapaniwala sa kwento ng manager. Nang nakaalis na ang mga staff ng hotel ay mga malulupit na sermon naman ang inabot nila Alex at Kitty kina mama at tita. Tahimik lamang sila habang nakayuko. Kita ko pa rin ang pagsisisi nila kung bakit ay hindi sila nakinig sa mga habilin ng mga nakakatanda sa kanila. Simula po noon nangyari iyon sa amin Mr. Joe, kapag sem break ay hindi na kami pinasasama pa ni mama kapag mag-outing sila. Nasa bahay lang kami at kunting gala sa mall kasama ang iba kong pinsan na mas matanda pa sa akin. Simula nung na-experience iyon ni Kitty ay hindi na rin siya makatulog na nakapatay ang ilaw, pakiramdam niya kasi nasa kwarto niya lang ang batang multo at tinitignan lamang siya. Hanggang dito na lang po Mr. Joe ang kwento na ito. Sana magustuhan ng mga listener nyo ang aking nakakatakot na kwento. Maraming salamat po sa iyo at magandang gabi.